Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Sama-sama po natin pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay na Kaniyang kaloob sa bawat isa po sa atin. Narito po tayo muli sa ating Draft Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw na ito sa isang makabuluhang pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay may pamagat na katuruan laban sa panunumpa. At ang ating pong teksto na tutunghayan, pagbubulay-bulayan, ay mula po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 5, Talatang 34. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng bahagi ng Kaniyang banal na salita. Ang panunumpa sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ayon sa kautusan po doon,
ang sinasabing ang anumang sinumpaan ay kinakailangang tuparin o tukdin. At yan po ay maliwanag nating mababasa sa aklat po ng Bilang, kabanatang 30, talatang 2. At gayon din ang ating pong mababasa doon sa aklat po ng Deuteronomio, kabanatang 23, talatang 21. At dito po sa ating pong tinunghayan kanina, binasa sa Matthew chapter 5 verse 34 hanggang 35, ay inaakala ng mga Hudyo ng panahon ni Jesus na maaari silang makaiwas sa kanilang pinanumpaan kung di nila sasambitin ang pangalan ng Diyos sa kanilang sumpa. Naniniwala po sila doon na sila ay makakaiwas sa kanilang pinanumpaan kung hindi nila sasambitin, babanggitin ang pangalan ng Diyos. Kaya tuwing sila ay susumpa, iniiwasan nilang gamitin ang pangalan ng Diyos. Sa halip, sumusumpa sila na binabanggit yung saksi ang langit, saksi ang lupa, saksi ang Jerusalem at iba pa. Ngunit ang totoo ay nililinglang lamang nila ang kanilang mga sarili pagkat sa Diyos ang lahat ng mga ito, ang langit, ang trono ng Diyos, at ang lupa ang kaniyang tuntungan ng paa. At yan po ay ating matutunghayan sa Isaiah chapter 66 verse 1, maging doon sa Gawa, kabanatang 7, talatang 49. Ang paggamit ng mga ito bilang mga saksi sa panunumpa ay tulad na rin ng paggamit sa pangalan ng Diyos. Itinuro ng Panginoong Jesucristo na huwag na lang tayong manumpa. Hindi naman ito kailangan. Lahat ng pangako ay kailangang tuparin, sinuman o anuman ang saksi. Kung gayon, hindi na kailangang manumpa. Ang kautusan tungkol sa panunumpa ay ganito: narinig din ninyo iniuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Matthew chapter 5 verse 33. Ngunit ang katuruan ng Panginoong Jesucristo ay ito. Ayon sa Matthew chapter 5 verse 34 hanggang 37. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kapag kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din nating sasabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang bilangin o hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. Nang panahong iyon ay ugali na po ng mga taong gumawa ng panunumpang gumagamit ng mga saksing wala namang silang kaugnayan. Katulad na lamang po ng mga binanggit ng ating Panginoong Hesus hanggang sa panahon naman natin ngayon, ay marami pa rin ang sumasaksi sa pamamagitan po ng pagsasabing
Mamatay man ako, Pexman. Madalas po nating marinig yan sa ating pong, lalo-lalo na po sa mga kabataan, mamatay man ako, Pexman. No? Itinuturo ng Panginoong Hesus na kailangang maging tapat ang sinumang gumagawa ng panunumpa. Kung kaya't sapat nang sabihing oo, kung oo, at hindi kung hindi. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo itinuturo sa atin sa umagang ito to exercise integrity at all times, to say what we mean and mean what we say. Sa ating Panginoong Hesukristo, ang laging mahalaga ay ang laman ng puso at hindi ang sinasabi ng nguso. Tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa iyong mensahe na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Umaasa po kami at humihiling na bigyan mo kami ng mga pusong malinis, isip na naniniwala sa katotohanan, at mga bisig na kumikilos ayon sa iyong katuwiran. Bahagi po ng aming pong paglapit at panalangin sa iyo sa umagang ito, dakilang Diyos, ay amin pong itinatagubilin ang mga oras na nalalabi sa araw na ito na amin pong pagdadaanan. Kung kami man po ay pupunta sa aming mga hanap buhay, ay inyo po kaming ingatan at pagpalain. Gayon din, dakilang Diyos, sa aming mga kasama sa workplace, maging pagpapala din kami doon sa aming mga kasamahan. Ang aming mga estudyante, Panginoon, ay amin ding itinataas sa iyo na lagi po ninyo silang iingatan din sa kanilang paglalakbay patungo sa school na kanilang pinapasukan, at ang kahusayan at karunungan ay lagi po ninyong ibibigay sa kanila. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pong pag-aaral at pagbubulay. A friendly reminder to all of us, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.